Heto na nga ang umpisa ng pagpapagawa sa third floor ng pagpapatapos finally ng ating mansyon. Wow! Hello, Pack members! Welcome back to Husky Pack TV Vlog! Eto na talaga finally ang pag-umpisa ng pagpapagawa ng third floor, as in legit, umpisa na talaga siya. Dahil kaninang umaga nga ay nagpunta na si mother doon nga po sa bilihan ng mga gamit or mga gagamitin para nga po sa third floor ng mansyon. At ngayon finally na i-deliver na nga silang lahat, at dahil may deliver, ibig sabihin lang yan ay napakatindi na namang bayan. Pero okay lang yan kasi super happy pa rin naman talaga tayo sa decision natin at sa pagpapagawa at pagpapatapos natin dito sa mansyon. For the kwenta na rin nga muna si mother dito, syempre dinouble check niya ng maigi kung tama ba yung nasa resibo yung kwenta. After nun, diretso bayad na rin nga siya. So totoo lang, grabing ubusan na naman ng pera ang pagpapagawa dito sa third floor, pero alam nyo ba, ito ay talagang matagal nang inipon-ipon ni mother na mga sinasahod ng pack members natin. Kada sahod talaga ng pack members natin dito man sa Facebook or sa YouTube ay minimake sure ni mother na iniipon na. Although syempre nababawasan rin yun, pambili ng dog food nila, pambayad ng kuryente, tubig, pero madalas talaga ipon siya at talagang mahigpit yung pag-iipon. Dahil nga alam nyo naman, original plan talaga natin before is bibili nga po ng panibagong lupa at magpapatayo ng panibagong mansyon para sa kanila. Pero sa sobrang tagal na rin nga natin naghahanap ng lupa, halos mag-iisang taon na nga, talagang wala pa rin tayong makitang lupa para sa kanila. Hanggang sa maisip nga natin na siguro nga it's a sign na hindi na tayo dapat lumipat at hindi natin dapat i-give up itong current mansion natin ngayon. One reason na rin nga pala yun kung bakit hindi pinapatapos yung third floor dahil may plano nga tayong lumipat noon at syempre gastos pa kung papatapos natin. Dahil nga syempre iwan na rin naman natin siya at lilipat nga kung magpapagawa ulit tayo ng panibagong mansyon. Pero dahil nga sa hindi tayo makahanap ng perfect na lupa, kahit saan damakmak ng lupa yung napuntahan at natingnan natin, talagang we come up in a decision na dito na nga talaga magstay at hindi na umalis pa. And syempre dahil nga dito na tayo magsistay, kailangan ipaayos natin lahat ng mga sira dito sa mansyon, at main problem talaga natin dito is kapag may bagyo or umuulan, pumapasok talaga yung tubig. At isa sa mga rason kung bakit pinapasok tayo ng tubig ay dahil hindi pa nga tapos etong third floor at madalas sumisinip yung tubig dyan dahil nga hindi pa siya tapos. Kaya naman naisipan ni mother na yung pera or yung budget na inipon niya na dapat po ay sa pagpapabili ulit ng lupa para sa ating pack members. Ay pagpapatapos na nga lang natin dito sa third floor ng ating mansyon, at syempre pang okay at pang paayos na rin nga nung mga sira-sira sa mansyon natin. Naisip rin kasi ni mother kung bibili nga tayo ng lupa, yung talagang ipon lang ng ating pack members ay kasya lang talaga pambili ng lupa. At kung makabili nga tayo ng lupa para sa pack members natin ay talaga mahihirapan na nga ulit tayo magpatayo ng panibagong mansyon gaya nito, kasi alam nyo ba, napakamahal ng patayo natin dito. Hindi nga ako nagkakamali, more or less 3 million pesos na yung nagastos dito. As two-story pa nga lang po yan natatapos. What more kung maipatapos pa natin itong third floor? Tapos siguro another million na naman yung magagastos dito sa third floor, kaya naman magiging nasa 4 million na nga po yung pinaka-presyo ng mansyon natin. At isa pa, kung nilipat tayo is masasayang lang rin talaga yung 3 million na pinagpagawa natin dito sa mansyon na to kung iiwanan lang natin. Pero isa pa sa pinakamahalagang reason kung bakit hindi na natuloy yung paglipat natin ay dahil pilit iniisip ni mother yung mga may iwan natin hindi lang dito. Po ang mansyon, kundi pati na rin nga po yung mga memories, at isa pa yung mga pinakakain nating doggies dito. Yun talaga yung super nag-aalala si mother. At sa tingin ko, tama naman na yung naging desisyon namin na ipatapos na nga lang to at hindi na umalis pa dito. Anyway, so much for the chika. Balik na nga tayo sa video. Bale, heto, ang una nga palang ginagawa ng mga maggagawa is yung pinaka-barracks or paglalagyan ng mga materyales. Diyan nga nila yung ginawa sa gilid, tapos dyan na rin sila gumawa ng pinaka-hagdan. Bale, kita nyo naman yan yung una nila ginawa kasi kailangan talaga may access sila pataas. Tapos mahirapan pa nga sila kung palagi silang doon sa loob dadaan, kaya naman dito na lang sila gumawa dahil dito rin nga nakapwesto yung barracks. Buti na lang rin nga at pinayagan tayo ng may-ari ng lupa dito sa kabilang side na to na gamitin nga saglit yung lupa nila habang nagpapagawa tayo. Hindi kasi ako nagkakamali, kamag-anak rin naman ng foreman natin, itong may-ari nga po ng lupa, kaya naman napayagan rin tayo na gamitin maya pa dumating na rin nga yung iba pa mga deliver ni na mother, at ito nga yung mga talagang mahahalagang deliver. Ilang trucks na rin nga yung dumating ngayon na talagang dating sila ng dating, at for the bayad na ng bayad si mother for the ubos na talaga ang pera ng person of Valerie. Pero okay lang yan, super happy pa rin na finally matatapos na nga ito kasi ang tagal na rin nakatiwangwang ng ating mansyon. Super excited din nga ako na makita yung magiging itsura ng mansyon natin kapag tapos na talaga ito siya. Naman yung pangatlong truck na dumating ngayon, bale ang laman naman yan ay mga bato, at dito na rin nga ibubuhos sa kabilang side. Kita nyo naman, easy access nga talaga sa mga materyales at sa mga gagamitin kapag dyan nga sila naglagay nung parang pinakahagdan nila pataas dito sa may third floor. Konting ingat na lang rin talaga sa mga trabahador natin kapag umaakyat sila para lagi silang safe kapag nagtatrabaho. Kita nyo rin nga pala na ginagawa na yung parang pinaka-poste or yung mga bakal-bakal sa poste dito sa third floor, habang yung iba kasi may ginagawa dyan. Ay, iba mga trabahador naman ay nagagawa dito sa third floor. O, diba? Wala talaga silang sinasayang na oras. May
isa rin nga pala tayo ditong pagala-gala at hayan talagang tingin-tingin siya sa ginagawa. Walang iba kundi si Pulgoso.